Magandang araw mga ka-Feathered Warriors Philippines. Alam nyo po, may bisita tayo ngayon dito sa ating munting headquarters. Ito po, may tuturing na po nating master gapper ito, si Sir Edwin. Matagal na po to sa paggagap, so hindi na natin patatagalin, no? Para ma-introduce na natin siya ng mabuti sa inyo. Okay, Boss Edwin, shortcutin na lang natin. Okay, sige. Ilang taon ka na po bang nagtatari? At ano ang naka-impluwensya sa'yo para magtari? Ikaw ba ay nag-umpisa mo nang magkahilig sa manok? Unang-una po, ang aking natatandaan, 1987, nag-start ako magtari at nag-full-fledged akong mananari, 1990, sa Sabungan na mismo. Pero bago ako na-impluwensyahang magtari, nahilig talaga muna sa manok. 15 years old, gawa ng ng mga kamag-anak, mga tiyuhin ko, mga pinsan na taga-Aklan, namana ho sa akin yung pagiging hilig sa manok. Kumukuha ako ng mga mistisong manok, inaalagaan ko, sinasabong o pinapa-finance sa ibang pera. Pero nag-start po talaga yung hilig ko sa pagtatari. Nung na-experience namin maglaban ng manok na halos lahat ng palo, hindi natin sinasabing kuwan. Pero talagang alam namin na panalo na. Nung bandang huli, natalo pa. Kaya nagkaroon ako ng doubt na baka hindi maganda yung pagkakabit. Kaya doon nag-umpisa yung aking kagustuhan na mag-aral, magtari. At doon po nagsimula. Nung aking naging training ground ko po, yung Las Piñas Coliseum, dito sa Pote, na-experience ko ding manalo ng 3 dikit, tapos nakatikim din ng talo, hanggang sa nag-umpisa na ako magpundar ng mga gamit, 2, hanggang naging 6, tapos paminsan-minsan sumisilip din sa mga fun run, natakbuhan, kasi hindi rin maiwasan. Yung kate. Hindi pa ganyang katawan mo, no? Hindi pa. Ako din, Oo, ready pa akong tumakbo noon. At saka hindi maiwasan kasi kagustuhan ng kumabit. Hanggang sa nagkaroon ng pagkakataon na nag-resign ako sa Goodyear, dati ako sa Goodyear. Lumawig na yung aking experience sa pagtatari. Nagkaroon ako ng maraming kaibigan na o kaya amo na nagtiwala sa kakayahan natin. Doon po, nag-umpisa na ako magpundar, 1 dosena, 2 dosena, hanggang ilang pirasong sling bag, tari box, na papalit-palit, may maliit, may mahaba. Hanggang ngayon po, sa awa ng Diyos, marami pa rin naman nagtitiwala. At maganda din naman po yung naging hanap buhay at naitatawid naman ng maayos yun sa pamilya. Yan po. Sino yung pinaka naging mentor mo sa pagtatari, Boss Edwin? Marami Yung unang-una. naging idol o sinasabing mentor, pero wala talagang mentor. Kusa lang talaga. Nagpursige akong mag-isa. Kasi, nung time na gusto ko mag-aral magtari, pasilip-silip ako sa mga gapping room. Minsan natatakpan pa ng kortina, ayaw magpasilip ng mga ibang mananari. Doon ko, nagkaroon ako ng sa sarili ko na talagang mag-aaral ako. Dumadampot ako ng mga patay na ng manok. Inuwi ko sa bahay. Doon ako nagsimula. Ginagaya ko yung nakikita ko doon sa mga mananari na kumakabit sa manok namin. Hanggang sa nakuha ko yung technique, sabi ko, i-apply ko sa sarili ko. Kuha ako ng manok, o bitaw-bitaw, ganyan, tari, laban. Hanggang sa, yun, tuloy-tuloy na po yun. Sa ngayon po, Boss Edwin, ano yung pinaka the best na achievement para sa'yo? Na naging stable ka na nasabi mo na na magiging full-time naman na nari ka na. Ano ba yung anggulong nakita mo para pumasok ka dito? Nag-resign ka pala doon sa dati mong trabaho. Opo. Nagkaroon ng konting problema, nag-resign ako. Tapos nag-lockdown yung aming kumpanya, shutdown, gawa ng nalugi. Doon ako nagpursige talagang mag-full-fledged mananari. At nakita ko naman na kaya naman buhayin yung pamilya. At doon ko nakita yung kasiyahan sa hilig ko na pinasok ko. Marami ako naging kaibigan,
yung mga natuturuan ko. Kaya nga po ako minsan nabansagang maestro Edwin. Gawa nung maraming nagpapaturo, seaman, mga kapitan ng barko, kapitan ng Nakita ko may eroplano. nagpost si Kapitan Al James Santos. Opo. Yung mga pamangkin niya pinaturuan Opo, niya sa'yo. kailan lang po tinuruan ko yung pamangkin ni Sir Cap Al James. At ang nakakatuwa naman, nakakataba ng puso, minsan, yung mga dati ko natuturuan, sila Mike Norada o iba pa, mga full-fledged naman na rin po at talagang sa big time sumasabak. Nakakataba ng puso kasi pinipeedback nila sa akin na, Sir Edwin, maraming salamat sa naibahagi mo sa aming kaalaman. Yun lang po, masaya na tayo doon. Pwede mo ba kaming turuan ng pagtatari ngayon? Yung asinta na pwede mong ituro sa amin. So ano po ba yung asintang ituturo mo sa amin ngayong araw? Unang-una po, maraming basihan paglalagay ng tari. Pwedeng, hindi ko masasabing yung akin yung sistema, yun ang perfect o yun ang pinakatama. Kasi tayo, ang bawat mananari, may kanya-kanyang sistema, may kanya-kanyang pamamaraan ng pagtatari, paglalapat. At yung basihan, may kanya-kanya din sila. Ngayon, ang masasabi ko lang, unang-una, ang mga bagay na may encounter ng isang baguhang mananari, unang-una, katulad niya, nag-umpisa pa lang siya magtari, hindi naging maganda yung takbo ng kanyang pagtatari. Nandoon, may encounter natin, o may encounter nila yung panghinaan sila ng loob. Ang sinasabi ko, doon sa iba na nagiging estudyante ko o mga kaibigan na babahaginan ng kaalaman, gawin yung gawin yung motivation yung halimbawa hindi gumanda ang inyong karir o pagtatari, gawin yung challenge. Kasi doon sa mga nag-uumpisang magtari, hangga't hindi na-expose sila sa totoong laban, hindi ma-develop yung kumpiyansa. Kailangan kumpiyansa sa sarili at ang wag na wag kakalimutan is respeto sa kapwa mananari. Lalo na doon sa mga kasabayan o doon sa mga lalo na doon sa mga nauna sa iyo. Sa mga mayores. Mm. Maganda pong advice yan para sa mga baguhan. Ito naman tatanong ko sa iyo. Sa palagay mo, Boss Edwin, paano ka nakakatulong sa ating industriya? Sa akin, yung pagtatari at yung pag-aalaga ng manok, passion nga eh. Ngayon, kung wala tayong magaling na breeder o yung mga nag-aalaga sa farm, walang mananari, walang handler na maayos, hindi maganda. Kaya lahat po yan may contribution. Pati yung mananari, may contribution yan. Sa industriya ng sabong, pag walang maayos na mananari, hindi maganda. Kaya nga naglalagay ng bakal sa paa ng manok. At tayo, kahit kami, ako hanggang ngayon, 62 years old na ako, hanggang ngayon, tumutuklas ako ng mga bakal o mga pre-cuts na maayon sa aking panlasa, yung alam kong the best. Kasi pare-parehas namang asero yan, pare-parehong magagandang bakal yan. Kaya lang hindi natin masabi, may lumalabas na mga fake o Oo Hindi nga, tayo may mga masisira. peking produkto na rin ngayon ng tari. Kaya wag Tari, mong- pinasok na ng fruit Oo ng mga nga. peke. Boss Roderick, merong mga binibenta minsan, murang-mura. Pero bakit ka kukuha doon sa ganon? Doon ko na sa kilalang supplier Ako, na alam mong pag authentic. may nagtatanong sa akin, automatic, Renaissance ang Hmm. binibigay kong tindahan. Oo, sa Renaissance. Ang Renaissance. Andoon na lahat ng Okay, kailangan nandiyan ng si- mananari Boss Eric Pachico. Yan. So mga kasabong, ito, panoorin na po natin ang pagkakabit ni Maestro Edwin. Good morning. Di-discuss po natin dito ang basic way ng aking pagsasapin, pagbibitbit, paglalapan ng tari at yung ating pag-aasinta ng tari. Unang-una, kailangan maganda ang paghawak ng handler para tamang-tama yung pagsasapin mo, hindi mataas, hindi mababa. At check natin yung itsura ng legs. Kailangan yung shank is diretsong-diretso sa kanyang binti, hindi siya piki, hindi po siya sakang, at hindi siya taob,
at hindi rin tihayan-tihayakin na. Ito maayos po ito. Unang-una, magsusukat tayo ng tare para dito sa panlaban o sa tatarian natin. Ito pong ginagawa kong basihan, yung ilalim ng prapto at yung kantong-kanto ng garol, dyan ko po binabase yung haba. Yan po. Yan po yung napili kong haba ng tare. Katukod ang daliri, kapatong. Yan po yung aking basihan, 2 mm below feather line. Kasi ito po yung feather line, yung balahibo. 2 mm po, atras ka lang ng konti. Huwag naman masyadong mababa na ganyan. Yung kalambutan, tama-tama lang po yan. Either stag or cock. Pero sa cock, pwede hong umabot hanggang doon. Ayan po. Ito yung napili natin. Lalagyan natin. Una-una, sasapin tayo. Yung normal na haba ng sapin, pinutulang ko po yan. Simula niya sa balikat, sumedala ng konti. At sisiguraduhin natin na ang ating mga gamit ay madikit para matibay ang tayo ng ating pagsasapin. Hahanapin lang natin kung ano yung hinihingi ng paa. Yan. Lalagyan natin siya dito ng parang hagdan. Yan. 3, 4 yan. Ang purpose niyan, para yung sapin hindi ho gumalaw. At tama-tama lang yung hapit, hindi masyadong mahigpit. Kasi normal na ho yan na didikit yung sapin na yan o hahakab yan sa paa ng manok dahil gawa ng madikit ang may pagkit na ho yan. Tapos yung leather boot natin, madikit din po. Yan, pati yung dito, ilagyan na natin ng pagkit yan. Ating parahan. Tapos kailangan magaan lang at huwag masyadong persado yung pagsasapin kasi natural na ho na hahakab yan gawa ng madikit. At pag nalagyan ho ng pagkit yan ng sapin, ang bidbid natin kusang maghihigpit ho yan. Yan po, yan, isang basihan niya, kailangan pantay po ito. Tapos hihimasin natin para mawala yung hangin. Kasi dyan natin ilalapat yung garol. Lahat po yan ang gagamitin nating accessories hanggang sa paunan. Nilalagyan ho ng pagkit yan para siguradong madikit at wala hong palag pagka ginamit na natin. Yan, katulad niya, no? Madikit na ho yan. Papantayin natin to dito. Ang isang basehan. Tapos lalagyan na natin ng bidbid yung tare. Yung bidbid natin madikit, kailangan bago. At ilalatag natin na maayos yan dito sa hake o sa kung nasa gapping room tayo, kailangan lalatag natin na maayos para hindi magbuhol. Yan. Ito paglalagay ko ng grip, magsisilbing grip ng ating garol para hindi gumalaw. Yan. Siyempre po, kailangan bago yung tari at matalas. Wag na wag tayong gagamit ng tari na nagamit na. At sayang lang ang palo ng manok. Ito po. Dito ko po nilalagyan ng basihan niya dito sa gitna. Ang paglalapat po ng tari, dito po ako bumabase. Mas maganda, hanggat maaari, nasa gitna siya kasi nandyan po ang katigasan. At yung kabilang garol naman, yung right side, ay nandun sa gitna mismo ng paunan. Yan. Yan po. Hindi ko siya sinasagad yan. Pwedeng pantay, pwedeng sagad.
o mataas ng konti. Yan. Tapos itatali na natin yan. Yan. Yan ang isang basihan ko, no. Para ma-check yung dulo ng tare, yung level doon sa gitna ng tahid. Yan po pwedeng gawin. Yan. Check natin. Yan po. Kailangan pumantay ang dulo ng tare sa level ng sinulid o kaya mas mataas ng bahagya. Yan, okay na yan. Huwag lang bababa yung dulo ng tare sa level ng sinulid. Ang gamit po nating tare dyan is 1 o'clock preset at medium high point. Yan ang the best para sa akin. Ngayon, dito na po tayo pupunta sa paglalak. Pwede tayo mag-umpisa dito sa binti. Huwag masyadong mahigpit kasi nandyan po yung binti ng manok. Ito naman dito kahit medyo mahigpit, okay lang. Nandyan po yung higpit. Yan. Gagawin natin yung double V shape. Una dito, pangalawa dito. Ilalak muna natin. Kagaling doon sa kanang garol, itatawid. Itatawid doon sa base. Sasabit dito sa kaliwang garol. Imbis na dito, dito. Kontra. Sabit. Tawid. Sabit. Kontra. Yun po ang gagawin natin. Mga 5. Hello. Madali lang naman sundan. Ayan ang matagal ko nang gamit na pattern. Talagang subok na po, matibay. Tapos mag-umpisa tayo ng dito naman lalagyan natin ng lock muna dito sa paunan. Para hindi gumalak yan. Tapos, mag-uumpisa tayo ng double B, pangalawang B, yung maliit. Yan, banda dito sa baba. I-guide natin. Yun. Palagyan natin ng loop. Tapos, dito. Yan. Dito na siya. Lagyan natin uli. Loop. Dito. Konting body language lang. Yan po. At yung matitira po, dito natin ilalagay sa ilalim para patitibayin natin yung portion na yun. Yan. Yan eh, sigurado naman kuhan na kahit H-cock o sobrang gulang ng manok, hindi na kayang baguhin ang lapat niya. Pakatibay na ho ng tayo ng tari natin dyan. Hindi ho kayang galawin niya unless na matatastas yung ating sinulid. Then yung ating paglalagay ng tape. Pwede naman natin hindi tipirin. Kasi importante, ano din yan eh, merong kumbaga sa ano, parang armor din yan. Kung sakaling madali ng palo sa taas, first buckle, protection din yan sa sinulid. Hindi matatastas. Yan, okay.
Yan. Pag sinili po yan dito, pag ikaw nasa likod, ang unang-unang maano mo dyan, ito yung 1 inch simula sa dulo hanggang dito. Dito nyo po makikita yan. Inner side ng tuhod. Tapos, pagka yan halimbawa, walang balahibo yan, pag ginano mo yan, diniretso mo yung binti, nandito yan in between sa center as to right pelvic. Yung buto rito. Yung buto rito sa may kanan hanggang simula doon. Yan lang ang magiging allowance yan. Yan. The best na yan. Dito po. Ito medyo bumabaluktot lang siya dito. Ano? Bumabaluktot lang yung kanyang inner claw. Pero nandyan po yan nakaano. Yan, may angle between ng prop to saka ng blade. At yan po. Magandang ano na po yan. Once na pumalo ang manok, siguradong may sugat ng kalaban. Hindi lang natin alam kung makakapatay. Pero siyempre, ganyan naman ang sabong eh. Yan po. Lalagyan pa natin ng bayna para mapalakad ano. At bago po natin tanggalan ng ang condom, siguraduhin natin relax ang manok para paglalagay natin ng condom is safe. Ng bayna is safe. Yan. Siguraduhin natin na secure na hindi dudulas yung tali. Yung iba dito na naglalak, pero mas maganda dito na para hindi na tatamaan ng daliri yung ano. Minsan kasi na tutulak ng daliri. Yan, pwede na natin sir walanganin.